Category 1 typhoon na si Bagyong Marce, nasa ngayong hapon, lalabas nito ng Philippine Area of Responsibility. Kaya lang, bagong binabantayan na low pressure area, nagbabadya. Papasok ba ito ng Philippine Area of Responsibility? Ating tatalakayin. Kanluran pa rin ang Northern Luzon at ilang bahagi sa Eastern Luzon, makakaranas pa rin mga pag-ulan at may ilang pagbugso ng hangin. Pero sa nalalabi ng Central Luzon hanggang Southern Luzon hanggang Mindanao, katamtaman at maalinsangan ng panahon na may ilang kalat-kalat lamang na forecasted na isolated rain showers ngayong araw. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, November 8, 2024. Ang oras sa ating gross point ng tanghali alas 12:53 na ng tanghaling tapat. Well, bago lahat, igugunita lang natin yung alaala ng araw na ito, which is ito yung hindi makakalimutang araw na kung saang naglandfall ang super typhoon na si Yolanda last 2013 po na mahigit sa mahigit kumulang sa 6,000 mahigit o 6,200 mahigit ang mga nasawi diyan sa bahagi ng Leyte, lalo na sa Tacloban. Talagang lubusang na pinsala po ang bahagi na yan ng Leyte dahil sa grabe ang naranasan nila ngayong araw diyan. At kung babalikan natin yung historical tropical cyclone last 2013. Kaya naka-record yan dito sa ating historical. Kung gusto niyo malaman yung track history ng mga bagyo, automatic makikita yan dito sa ating historical typhoons backtrack history. I-download natin yan, i-click yung download file, lalabas ang lahat ng bagyo mula ng January hanggang December ng taong sinelect nyo. Gaya na lamang ng year 2013 na kung saan naganap ang pinaka-rumal-dumal na sinapit ng mga taga-Leyte dahil kay Bagyong Haiyan, international name ni Yolanda. Kung maalala ninyo, dahil meron po kasi tayong low pressure area na nandyan sa may bandang Micronesia Islands, maalala lang natin, dyan din nanggaling si Bagyong Yolanda. Sa may bandang silangan dito ng Micronesian Islands, nabuo ito noong November 3, 2013 po, dyan sa area ng Micronesian Islands. Pero ito, ang kaibahan nito, kumikilos lamang ito, dire-diretso, pakanluran. Mas mababa ang naging track niya. Mapapansin ninyo, mas mababa siya sa Guam at within Micronesia lang siya nag-travel hanggang sa lumapit dito sa bahagi nga po ng Palau. At kung mapapansin ninyo dito is naging typhoon category na siya bago pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, and then bago maglandfall sa bahagi nga po ng Tacloban o sa bahagi ng Leyte, ay naging super typhoon na po ito. At noong November 8, 2013, ay naglandfall ito dito sa area ng Dulag, Leyte, bandang Serrano, San Miguel, at binaybayin nito ang buong bahagi ng Leyte, yan, sa may Tacloban area. Apektado ang buong Tacloban at binaybay ang buong bahagi ng Matinaw hanggang Ormoc. Lubusang na damage ang airport sa Ormoc ng mga panahon na yan. So kung babalikan natin ay tinawid niya halos iba't ibang bahagi ng bayan mula Cebu, bandang Capiz hanggang Iloilo na po o Panay Island. Hanggang sa tinawid na nito ang bahagi ng Puyo, Coron, Palawan, bago ito lumabas ng West Philippine Sea at bago ito natapos last November 11, 2024 na po ito natapos. Nag-arrive ito sa bahagi ng Hainan, bandang Southern China. Dumaan din ito ng bandang Vietnam. So yun po ang naging history, balik tanaw kay Bagyong Yolanda, at itong araw nito ang isa sa pinaka hindi malilimutang kasaysayan ng mga taga Visayas na kanilang naranasan noon. Napakarami at pinakamaraming naitalang mga namatay
sa kasaysayan ng Pilipinas. At pinakamalaki rin ang damages sa mga ari-arian at structures. Kung babalikan niyo yung pinost ko sa Facebook page, higit sa 100 billion, 125 billion pesos ang mga inabot ng mga nasirang ari-arian at structure. Pinakamataas na yun na naging cause of damages sa kasaysayan ng Pilipinas. So at least binalik na naman natin, folks, yung alaala ng panahong Yolanda. So nakikiramay pa rin tayo sa mga nasalanta noon sa bahagi po ng Leyte. Kaya binabalikan po natin para sa mga kababayan natin sa Tacloban at Ormoc ang kanilang naging sinapit noong year 2013 sa ganitong araw, November 8, noong year 2013. So sa ating lightning detection system, as of 12:59, so mag-alauna na po, may 49 lightning strikes po ang na-detect na aking lightning detection system dito sa silangang bahagi ng Cagayan. So ingat po sa mga kababayan natin dyan. At bawal pa rin pong pumalaot ha. Maabot pa rin sa mahigit 3 to 4 meters ang alon dyan. So totally bawal pa po munang pumalaot ngayon kahit na nag-improve weather condition na po kayo dyan. Medyo mabugso pa rin ang hangin sa inyo dyan. At nakakaranas kayo ng mga localized thunderstorms. So ingat pa rin at huwag po munang pumalaot. Sa ating current conditions, so overcast gloomy, haze at few clouds ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So maaraw, so humid po o hot humid po ang aming nararanasan ngayon. Dahil ang outside temperature namin, 33.8 degrees Celsius ang aming outside temperature. Na bahagyang mataas ang humidity, pero halos 68% ang outside humidity namin ngayon. So medyo humid pa rin, o hot humid ang nararanasan namin sa Caloocan ngayong tanghali. At sa ating lowest temperature na itala na weather station, kaninang 4:27 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.2 degrees Celsius, kaninang madaling araw ito ng 4:27 AM. Kahapon, nakapagtala kami ng 31.4 degrees Celsius, kahapon ito ng umaga at 11:28 AM, meaning medyo mataas ang aming heat index, pero considering comfortable ito at 40.1 degrees Celsius, ang aming naging init pandama sa Caloocan. Kung tatabi naman sa peak extremes in past 24 hours, ang butuan naman ngayon ang umabot sa 35 degrees Celsius na pinakamataas na naging temperatura sa bansa, kahapon yan. At sa lowest temperature naman sa Baguio City, balik sa 17.2 degrees Celsius, almost stationary na lowest na temperatura sa Baguio. Sa Inola naman, ang Kalayan Cagayan na nakapagtala sila ng grabe ng 243 mm na halos torrential rainfall total ang naitala nila. Well, dahil na rin sa nagdaang dyan si Bagyong Marcel, kaya asahan natin na ganyang kataas ang naging total rainfall. Kung sisilipin natin ang mga iba pang inabutan ng mataas na pag-ulan, ang Tugigaraw, mabot sa 138 mm, Apari, 131 mm, Lawag, Ilocos Norte, 88 mm, Sinait, 84.2 mm hanggang Baguio po yan. Well, nakataas nga po sa Tropical number 1 din. Ang bahagi nga po yan ng Baguio na 55.2 mm at Basco, Batanes na nasa 47 mm yan. So, nabot pa rin sila ng mga malakas na pag-ulan. Itong tatlo lamang sa may bandang Kalayan, Tugigaraw at Apari na nakagrabe ang naging pag-ulan sa kanila. At itong bago man lang umexit kaninang madaling araw, si Marcel sa kalupaan ng Ilocos Norte. So, again, 68% yung ating outside humidity at 1,008 hectopascals. Ang ating atmospheric pressure na mabagal ang pagbaba since last hour. Sa ating high tide, low tide status, minimum low pa rin tayo, pero matindi pa rin ang mataas na alon kung pagbabasin natin ang tropical cyclone assessment monitoring sa significant wave height para makita po natin. Ay totally bawal pong pumalaot, lalo na sa extreme Northern Luzon, maabot pa rin sa 1.25 to 4 meters ang taas ng alon ngayong araw. Diyan sa extreme Northern Luzon, lalo na diyan sa bahagi nga po ng Ilocos Norte, pababa na yan ng La Union hanggang Zambales na yan. Mula sa minimum of 2.5 meters, maabot pa po ng 4 meters ang taas ng alon diyan, lalo na diyan sa bandang Ilocos Norte, sa bandang Lawag, Ilocos Norte hanggang Pagudpod, kasama na ang bahagi ng Mabuyan at Batanes, Cook Islands. Umaabot po sa 4 meters ang taas ng alon. So, delikado, totally bawal po munang pumalaot talaga.
So sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:54 AM at lulubog ito mamayang hapon at 5:25 PM. At ang ating 40% illuminated na po na waxing crescent, liliwanag ng buwan, ay sisikat o kasisikat lamang ngayong 11:38 AM ngayong umaga. Nasa 18 degree elevation po ito. So makikita ito mamayang hapon bago lumubog ang haring araw. At lulubog pa man ito mamayang gabi at 11:10 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend, nasaan po magiging partly cloudy yung ating maghapon na naman. Isolated lamang ito pero may mga localized thunderstorms ang chance ang magaganap sa Metro Manila. 100% chance daw ang naka-forecast dito. Bukas naman, partly cloudy din ang inaasang maghapon at may mga localized thunderstorms. Pero ang chance na uulanin, 36 to 40% ang aasahang magiging ulan bukas po yan ng Sabado. So highest and lowest temperature expected, naglalaro 31 to 33 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay 25 to 26 degrees Celsius. Sobrang late na po kasi yung data ng local weather advisory mula kay Pag-asa. 3 AM pa yan, so hindi na natin babanggitin yan. Diretso agad tayo sa ating analysis ng lagay ng panahon gamit ang satellite imagery. So mula sa ating ginagamit na active na satellite imagery, makikita po ang makulap na ito na nagdadala pa rin ng matinding ulan sa area ng Ilocos Norte at sisilipin natin yung area ay sakop ang Lawag Ilocos Norte pero unti-unti nang lumalayo yung matitinding pakulan base na rin dito sa ating satellite imagery. Kung i-stop animation natin up to 1 AM ngayong 1 o'clock, makikita po natin medyo lumayo na po yung matinding kaulapan sa bandang Ilocos Norte. Pero makakasa pa rin kayo na makakaranas ng mga ilang light to moderate showers ang buong kanluran ng Northern Luzon. Kasama na nga po ang Ilocos Sur, La Union, Benguet, kasama na ang Cordillera at Pacific Region, Mountain Province, Abra, and the rest ng Pangasinan. Tamay na rin ang area ng kanluran ng Zambales na makakaranas ng mga ilang light to moderate showers. Ganon din sa bandang silangan ng extreme Northern Luzon sa bandang Cagayan Valley. Makakaranas pa rin mga ilang light to moderate showers at mga ilang bugso ng hangin kabilang na ang buong bahagi ng Tuguegarao, Isabela, hanggang Aurora region na po yan. Pero mula Central Luzon, kasama ng Metro Manila, Mimaropa, hanggang Bico region, katamtaman ng panahon, medyo humid po tayo. So, puro isolated rain showers ang iiral ngayong maghapon sa buong bahagi ng Calabarzon and the rest ng Southern Luzon at Mimaropa area. Bakit ganun? Dahil bumalik na naman ang ating easterlies dito sa may silangang bahagi ng bansa na magdudulot kagad ng mainit na panahon mamunang mararamdaman ng mga taga-silangan. At magtatabas ito kasama ang Metro Manila, Southern Luzon at Mimaropa area. Siyempre, damay na ang buong Visayas at since katamtaman din ang lagay ng panahon at humid din at maaraw, hindi na natin masyado isa-isahin. Ng ilang kalat-kalat lamang ng mga pag-ulan ang umiiral sa may bahagi po ng Masbate, kasama na ang bahagi ng Negros region, lalo na sa may bandang Bacolod at Iloilo sa may Panay Island. Mga ilang light to moderate showers lamang yan. At dito naman sa katimugan bahagi ng Negros region, sa Negros sa Oriental, ay maranasan po ang mga ilang light to moderate showers base na rin dito sa ating satellite imagery. Patitinding pag-ulan ba? Aabot ba ng heavy rain potential? Well, base dito, hindi naman. Mga ilang light to moderate showers lamang ang makikita natin. Base na rin sa heavy rain potential infrared satellite imagery care of Japan Meteorological Agency. Papapansin na maliwalas naman ang buong bahagi na ito ng Visayas. Mga ilang kaulapan lamang ang madalas na medyo umiiral. At lalo na sa kanlurang bahagi nga po ng Visayas. Pero sa silangan, kasama na ang Bico region, maaraw at humid. Hot humid po ang mararamdaman natin dyan dahil umiiral nga po yung easterlies dito. Medyo may traversing lang ng trough dahil nga po kay 92W rather na hindi pa masyado organized pero yung malawak na kaulapan na nagsisirculate sa kanya nagbubunsod ng mga ilang trough development sa may silangang baybay ng bansa. Bagamat malayo-layo pa po ito, so medyo humid pa rin ang mararamdaman natin dahil medyo pumipika pa po ang easterlies na dumadaloy sa silangang bahagi ng bansa. So kasama na ang Central Visayas at pagitan ng Northern Mindanao, magiging humid at maalinsangan tayo at pagdating sa bahagi ng Mindanao mula Zamboanga Peninsula, magiging partly to musrikaw din lamang tayo, mga hindi masyadong uulanin ang bahagi, kalat-kalat lamang ang magiging pag-ulan.
Kung sisilipin natin ang Himawari satellite imagery mula sa animation na satellite imagery mula kay Pag-asa, makikitang walang masyadong kaulapantay na umiiral sa Zamboanga Peninsula. Mga ilan lamang na mga ilang light to moderate na medyo sumusulpot lamang o isolated dito sa bahagi nga po ng Zamboanga del Norte. Pero hindi naman yan tumatagal ng 30 minutes. Saglitan lamang itong bubuhos. Pero generally, magiging maaraw at maalinsangan tayo sa halos buong Kamindanawan. So wag po masyadong magpabilag pa rin ngayong tanghalit, ngayong maghapon. Sa tindi sikat ng araw, de asahan po ang magkaroon man ng pagulan, typically sa hapon o sa gabi ito magaganap. So wag na lamang po masyadong magbibilat. Then asahan nitong maghapon, maaraw po ang magiging lagay ng buong Kamindanawan. Siyempre kasama na ilang bahagi ng Central Visayas at East portions ng Visayas. Medyo maulap lamang pagdating sa bahagi ng kanluran ng bansa, kabilang na dito sa bahagi ng Luzon, mula Zambales, kasama na ang Palawan area. So, diretso agad tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector. Makikita po, 4 na ang ating binabantayan. Pero itong humina na po, na bagyong si Yingqing, or local name natin na Marce, ay pa-exit na rin ito ng ating Philippine Area Responsibility ngayong hapon. So, at least medyo safe na tayo mula kay bagyong Marce. Ang ating tututukan naman dito ay itong tatlong bagong low pressure area na ating namataan at na-report na 2 days ago pa na nagkaroon na ng convergence development ang mga ito na nagsimula nga po ay 92W. So kung mapapansin dito, nagkaroon ng kasunod si 92W, si 93 and the rest kasama na po si 94W. Anyway, sa huling status ni bagyong Marce, as of 1 o'clock PM ngayong hapon, ang kanyang center air pressure 980 hectopascals, maximum 1 minute average wind speed nito na nasa category 1 typhoon na po, humina na siya na 151 km per hour at bugsong umaabot na ng 189 km per hour. Pero sa 10 minute average natin, 112 km per hour na lamang to, papasok na sa severe tropical storm. Pero dahil pumantay pong oras kay Pag-asa, pasok pa rin yan sa 1 minute average. Pero babasahin na rin natin kung maging severe tropical storm siya. Kung ibababa ni Pag-asa, 112 km per hour na ito at bugsong umabot ng 139 km per hour. Sa ngayon, kumikilos pa rin siya pakanluran. Yan, sa mabilis-bilis na 18 km an hour. So medyo bumilis na ang kanyang pagkilos. Kaya expected ngayong hapon nga po ay e-exit na rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, ay yung bagong low pressure area na ating binabantayan, especially kay 92W, halos nasa boundary ito ng Philippine Area of Responsibility. At so far, wala pa siyang improvement, pero napakabilis ng kanyang movement pakanluran at 38 km an hour. So may potential pa itong papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung pagbabasin natin yung satellite photo imagery, papapansin natin pakanluran po ang nagiging kilos ni 92W. Medyo bahagyang may organized circulation na po itong si 92W. So, maaari pa itong maging isang aktibong bagyo. Dahil nakikitaan na siya ng low level convection na medyo buhaghag pa yung upper low, pero makikita natin yung low level convection niya, medyo wrapping na po yung coordination ng kanyang low level. So, maaaring candidate na rin ito sa papasok na may mataas na potential na maging aktibo pa na low pressure area o maging aktibong bagyo. So, una nga po dito, si 92W na maaaring pumasok o maunang makapasok pa ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung sakaling maging tropical depression ito, baka siya unang tatawaging Nika, which is magiging local name natin. Kung hindi man, depende, pero kasi si 92W ay napakalayo. So, maaaring pag pumasok itong si 92W at naging tropical depression, malamang siya ay uunahin na tatawagin sa local name na Nika. Samantala, itong si 93W na nasa at least high probability of development intensification. Pero yung kanyang probability of development nasa at least moderate na siya. Kung titingnan na mga moderate o 50%. O pagbabase natin yung forecast and symbols mula kay 93W. Yan, ima-maximize natin kasi sa sobrang dami ng process, bumabagal yung loading. Pero kung ima-maximum mo yung map, bibilis siya. So mapapansin niyo kay 93W,
nasa 50% na po yung kanyang forecast chance development para maging isang aktibong low pressure area. Yan, so medium development na po siya. Ito naman si 94W, since halos nasa equatorial lane, mababa pa po sa 20 to 40% pa rin yung kanyang chances of development. So yun po yung similarity sa yung chances of intensification, nasa high chances of probability na po siya sa akin tropical cyclone sector. Pero yung chances of development, nasa medium pa lamang ito na 50% chance. Ibig sabihin, 50% pa lang ang chance niya na magiging isang tropical depression. Ganun. Pero yung intensification, yung paglakas ng hangin niya, yung bilis, ay at least nasa mataas na rin siya. So considering tumataas according doon sa ating forecast, yung development 50% chance. So medium intensification na siya. Pero si 92 at 94W ay nanatiling mababa pa ang chances of development nilang pareho. 20 to 40% chance of development. Kaya naka-color yellow siya. Yan. Si 90TW, makikita po natin, ito medyo nakakabahala ng bahagya dahil dito rin ang galing itong si dating bagyong Yolanda nung siya'y nabuo. At ngayon ay itong si 90TW ay halos dyan din sa pwesto ni Yolanda dati, siya nabuo. At makikita natin yung traversing ni 93W, ikilos mo na to pa west-northwestward, and then pagdating ng within 60-hour period, bigla itong kakabig, pakanluran. And then, bahagya siyang mag-west-southwestward. Kung hindi man west-southwestward, maaaring mag-westward siya. So, may chance pa itong lumapit sa bahagi ng Northern Luzon pagka ito'y nakapasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So, malayo-layo pa siya, hindi pa natin siya pwede i-estimate kung tatawagin natin ito sa local name na bagyo. Tingnan pa natin within 60-hour period kung ito'y makakalagpas o makakalapit man lang dito sa bahagi ng Guam, dahil malawak pa ang kanyang posibilidad na ito'y may magno-northwestward o west-northwestward. Pero again, mataas po ang high pressure area sa itaas o yung range of high pressure area dito, kaya expected na natin talaga na ang bagyong ito ay kikilos talaga pakanluran hanggang sa ito'y makapasok o makatungtong sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. Malinaw po yan mga folks. At dahil nasa karagatan pa ito ng Marshall Islands, mahaba-haba pa talaga ang tsansa niya na magiging isang mas malakas na bagyo dahil napakalayo ng distansya niya. Mahaba ang kanyang oras para mag-ipon pa ng lakas. Yan. At yung sea surface temperature pa naman niya, medyo crucial dito sa area na ito. Pataas po yan, maabot ng 30 degrees Celsius ang temperatura, bahagya. So medyo tumataas ang temperatura dito, mga 28 to 30 degrees Celsius ang sea surface temperature dyan. Kasabay pa ng easterly trade winds dahil nasa neutral po tayo, kaya maganda ang nagiging nutrients ng bagyo na magiging isang mga ganap na bagyo. Kaya pansin natin, madalas na po ang development ng mga tropical wave o tropical cyclone development ngayong buwang ito. So pansin na po natin yan. Kaya tututukan na po natin maigi itong si 90TW. Time to time, mag-update po tayo sa lagay niya. Bagamat malayo pa siya, ay magiging crucial lamang na ating binabantayan yung magiging trajectory ng kanyang ensemble forecast track. So mag-aabang-abang po tayo mga folks. So again, kung titingnan natin yung status ni 90TW, medyo buhaghag pa po yung pinaka-sirkulasyon niya. Pero yung low level convection, medyo gumaganda na po yung organized development niya. Yung upper low na lamang ang medyo hirap pa na magkaroon ng organized development. Yan o, makikita natin kumikilos siya pa northwestward, base dito, west o northwestward ang nagiging kilos niya. Kay 94W, medyo buhaghag pa. Wala pa masyadong organized circulation, pero malawak na po yung kanyang outer circulation, yung pinaka-trough outer niya. So, gumaganda na rin yung kanyang sirkulasyon. Si 92W naman, na kung sakaling pumasok ito at naging tropical depression, tatawagin sa local name na Nika. Medyo gumaganda na rin yung kanyang organized circulation. Pagamat yung upper low, hindi pa masyado totally alof at yung kanyang vertical wind shear ay medyo mahina pa, may kahinaan pa. Malakas lamang yung easterly trade wind sa kanya dito sa may bandang silangan,
kaya gumaganda ng unti-unti yung Coriolis circulation niya. Makikita nyo yung upper quadrant, ay yung pinaka-upper right quadrant niya, gumaganda na rin yung kanyang sirkulasyon dito. Dahil na rin sa easterly trend dito sa eastern part ng lokasyon nitong si 92W. So yung vertical wind shear niya, napapaganda yung kanyang pag-ikot. Yun po ang pinaka-simplest explanation dyan. So tututukan po natin yan, yung mga bagyo na, mga low pressure area rather, ay dahil isa sa kanila o maaring dalawa ang posible pang makapasok ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa susunod na linggo. So hanggat maganda pa ang panahon ngayon, medyo i-prepare na po muli natin ating mga sarili just in case, anuman sa dalawang bagyo ito ang makapasok sa border ng PAR, ay yung mga taga Luzon, lalo na, ay medyo at least tututukan na rin natin. O tutukan na rin ninyo yung behavior ng dalawang ito, especially 92W at 93W. Kung pagbabasa naman natin ang ginagamit natin na Tropical Cyclone Assessment Monitoring ngayong tanghali, base sa ating West Pacific Basin na experimental, makikita po, hinog na po itong si 93W at halos hinog na rin po si 92W. Yan, ito si 93W at 92W. At least nasa mahigit 60% na po yung probability dito according sa ating current tropical cyclone forecast prediction anomaly ni 93W. So high candidate na daw siya na magiging isang bagyo na. Samantalang itong si 92W, unti-unti tumataas na rin 40 to 50%, pero by the next 24 hours bumababa sa 40% yung kanyang probability. Pero si 93W, tuloy-tuloy ang pagtaas at umabot na nga po sa 60% yung kanyang probability. So high candidate. For the next 24 hours daw, high candidate na siya na magiging isang tropical depression. Well, nasa na natin yan dahil nabanggit na natin yan sa ating Facebook page. Itataas na yan ngayong araw o within 24 hours sa tropical depression by Japan Meteorological Agency. So dito din sa ating ginagamit na probability of real time, makikita natin high candidate na po na magiging isang aktibong low pressure area o bagyo itong si 93W. So tingnan na lang natin hanggang next week pa po natin mamonitor yan kung papasok yan ng Philippine Area of Responsibility. At mapapansin din natin na hindi pa kita dito si 94W. So maliit pa o napakaliit ang chance pa na maging isang aktibong low pressure area itong si 94W dahil hindi pa siya kita dito sa ating West Pacific monitoring. Sa Global Spectral Model ay makikitaan din ang pagpasok ni 92W. So kung maging tropical depression man yan, tatawagin yan sa local name na Nika. At yung si 93W ay medyo malayo-layo pa. So by next week, bandang Guam pa lamang ito makakaabot. Base dito sa ating Global Spectral Model. Magiging malinaw lamang dito, kikilos pa rin ito pa west-northwestward. So mukhang lalapit na naman ito sa bahagi nga po ng Luzon area. So tingnan pa natin, obserbahan pa natin yan dahil may mga potential pa na pagkakataon na maaring mas bumaba yan, maaring mag-Bicol region. So tingnan muna natin dahil kung pagbabasa natin ang ensemble forecast, napaka-erratic pa ng ipinapakita. Wala naman sa mga computer models ay kung mapapansin natin dito ay yung dalawang bagyong aktibo na si Prenica just in case, ayan, papasok ng PAR at mukhang tutumbok na naman dito sa bahagi na naman ng Luzon. Ganon din si 93W, yan, ang extended forecast nito or ahead forecast time duration mula ngayong araw hanggang November 15, 2024. Lalapit pa lamang itong si 93W sa bahagi nga po ng Guam. So hanggang next week pa na mag-travel ng malayo-layo itong si 93W. Pero itong si 92W, makikita dito, according kay GFS, makakapasok na ito ng Philippine Area of Responsibility. At nakikita dito, naging tropical depression, naging tropical storm pa nga. So just in case, tatawagin natin ito sa local name na Nika kapag ka naunang pumasok itong si 92W. At makikita dito, ayon kay GFS, tutumukin na naman ang bahagi ng Northern Luzon. So, obserbahan natin itong maigi. Kay ECMWF naman, kung pagbabasa natin ang pagpasok ni 92W,
ay makikita natin na tutumbukin din ang bahagi ng Northeastern Luzon din. Pero isang tropical depression according sa latest na forecast track nito. Ang expected ahead of time nito, mga November 10 naman, 9 o 10 na ito'y lalapit daw sa silangan ng Northern Luzon. Ayan, mga November 10 or 9 just in case. So, tingnan natin. Samantalang itong C90TW, makikitaan natin na mukhang itong C94W medyo lumalapit din sa direksyon itong C90TW. So baka magsama itong dalawang ito, C94 at 93. At makikitang kumikilos pa west-northwestward din ang parehong low pressure area na to, kabilang na C94W. So base kay ECMWF ay naging aktibong low pressure area itong C94W. And then mukhang tutumbok din paluson ang dalawang ito. So, tingnan natin. Itong C90TW, very erratic pa ang galaw niya sa ngayon. Pero maliwanag dito ay lahat kakanluran ng kilos dahil alam na po natin ang high pressure area sa itaas, talagang haharang yan at talagang protektado na ang parte ng Japan na lalapitan ng anumang bagyo na mabubuo sa silangan ng bansa. So, mukhang tututukan natin itong tatlong low pressure area na to dahil kay ECMWF, tatlo sila na naging aktibong low pressure area. So expected ahead of time natin yan mula ngayong araw hanggang next week na yan ng 15. Yan ang expectancy ng forecast na itong tatlong ito ay lalapit o posibleng lumapit pa sa kalupaan ng bansa. At mas tutok tayo sa bahagi na naman ng Northern Luzon dahil dito ang nakikita ang trajectory ng mga low pressure systems na ito. Kay NABGEM naman ay ganun din, ay aggressive din ang dalawang ito na si 94 at 93W after Prenica kung sakaling maging tropical depression. Yan. At dito mukhang hindi naman magsasama itong si 93 at 94W. So makikita kay NABGEM pa Northern Luzon din ang tumbok ng dalawang ito. Yun. Itong si 93W medyo nag-aalangan pa. Tataas muna siya dito, then bigla itong kakanluran. So, tingnan nating maigi. So, malinaw lamang sa systems ng mga iba't ibang weather agencies, tatlo ito, 92 to 94W, ay pareho daw na magiging agresibong low pressure area. At maaari po, posible pang maging mga bagyo ang tatlong ito. So, medyo i-ready natin ang mga sarili at tutukan natin ang behavior ng mga low pressure systems na ito. Dahil kung sakali, sunod-sunod po tatamaan ang bahagi nga po, lalo na sa parte nga po ng Luzon. Medyo safe pa po ang parte ng Visayas at Mindanao sa ngayon. Mag-update pa tayo dahil very erratic pa rin ang mga forecast niyan at yung mga empirical forecast, malawak pa yung changes ng kanilang mga ensemble forecast. Yun ang malinaw natin mga folks para hindi na magtatanong ng paulit-ulit kung magbabago pa ba yan or bababa pa ba yan ng track. Again, erratic pa po ang forecast ng tatlong ito. So, marami pang pagkakataon na magbabago pa talaga yung magiging empirical forecast ng mga ito. Lalo na kay 93 at 94W. So, yun po maliwanag yan mga folks. So, diretso agad tayo sa ulat lindol. So far, kalmado naman ang aking seismograph at seismometer sa Caloocan. Wala namang malakas-lakas na mga pagyanig ang naitala. Pero kung sisilipin natin ang short period seismometers mula sa data feed DP Box, marami-rami na kagad ang mga minor earthquakes. At mula kanina madaling araw, wala pa so far na nai-record na magnitude 4.0 pataas. Pero marami-rami ang mga minor earthquakes. At karamitan na naman, dito na naman sa may bandang Surigao region ang madalas na niyayanig. So sa mga kababayan natin sa Surigao region, ingat pa rin dahil yanigin na naman ang bahaging yan. So, sisilipin natin historical earthquake data para sa total earthquakes for the month of November 2024. Yan. So, select natin ang month of November kung ilang total earthquakes na tayo. Nasa total of 228 earthquakes na po tayo. 218 dito is magnitude 2.0 pataas. 10 na sa magnitude 4.0 pataas. And so far, wala naman tayong naimataan o nai-record na magnitude 5.0 pataas. Ayon na rin sa data feed ni T-Box. At wala din sa ating seismometer, wala rin tayong nai-record na mahigit sa 5.0 pataas ang naitala. Hopefully, wag naman sana. At kung pwede lang na wala na masyadong lindol, ay sana mangyari yun. Kaya lang hindi natin masasabi pa rin
ang anumang araw na magkaroon tayo ng malalakas na pagyanig. So sa ngayon, 228 ang total eclipse natin at sa 10 pa lang sa magnitude 4.0. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, November 8, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin analysis para sa araw ng Biyernes, November 8, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong panghalit ngayong hapon. Typically, mga isolated and localized thunderstorms ang i-expect natin dito sa kabahaginan ng South Luzon, kasama na ang Metro Manila at the rest ng Visayas at Mindanao. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman ang real-time events pa rin at dynamic records mula sa aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang hapon po sa ating lahat.